Mayong aga gid sa inyo tanan sa mga nagapamati kag nagasunod sa aton nga programa. Ginatawag naton ini nga live kita bangod kay hindi kita pwede mag tililipon bangod sa isa ka dako nga order sa aton gobyerno nga ipaiway anay ang mga services kag mas. So nagapasalamat kita sa Ginoo nga sa pihak sina hindi na gakahulugan nga mauntat ang aton nga pagpangalagad sa aton nga Ginoo. So gani sa sini nga aga angot sa aton nga pag sa ulog sang ginatawag naton nga Semana Santa, gusto naton nga pamalandungan kung ano gid bala ang pinaka kahulugan sang pagsaulog naton kun nga ang aton Ginoo nagpanginmatay sa ibabaw sang cross. Kag sama-sami ang aton nga pamangkot ano gid bala ang iya sini kahulugan kun nga ang ginhimo na sa aton Ginoo. Kag may mga gusto naton tagaan sa sabat ang mga palamangkutanon. So ang daan nga katipan ang panawag sini nila sang una ginatawag nila ini nga Passover. Kag ang Passover sa daan nga katipan nagakahulugan ina sang ginatawag nga God's deliverance of the Israelites from slavery in Egypt. Ang kahulugan sini nga ang istorya ang mga Israel noon gin-esklabo sila sa malawig nga mga tinuig dito sa duta sang Ehipto. Kag bangod kay nagapanghakroy sila kag nagasinggit sang kahilwayan bangod sang mga eksperyensya sang kalabanan nga ginhimo sila nga isa ka esklabo. Kag ang istorya nga ang iban sa mga katigulangan dito na lang nagkalamatay bangod sang ilang pagimudos nga masunod nila ang kagustuhan sa mga taga-Ehipto. Kag subong man bangod sina nag-declare nga ang pinaka-importante agod nga ma-deliver sila, nagsinggit sila sang kaluoy para nga ang ila madugay na nga pagantos sa idalom sang pagginahom sang Ehipto na batian sang Dios. That's why amo na nga ang aton pagsaulog sang ginatawag nga Passover kung sa aton pa ang pagligad sang kamatayon nga sa diin ang mga tao sa Dios gin spare ang ila kabuhi, pero ang tanan nga mga taga-Ehipto pag labay sang sini ginatawag naton nga angel of death sila tanan nagkalamatay. So ini ginatawag naton pagsaulog sang God's deliverance of the Israelites from slavery and Savior of all people nga amo na si Jesus Christ. Kag ang New Testament naga-specify kag naga-identify sa ginatawag nga Passover lamb, the young lamb sacrifice in place of the family's firstborn as a type of person and work of Jesus. So iangot nato ni nga ang sang una sa daan niya katipan
nagahalad sila sang ginatawag naton nga agod mapatawad ang sala kag mahilway sila. Ang ila ginahimo, nagaihaw sila sang kordero o kon sang bataon nga kanding. Kag amo na iya ang panawag sa ila sang una, agod nga mapatawad ang ilang mga sala kag ma-deliver sila sa ilang mga kasalanan. Amo na ang ginahimo nila. Kag ginatawag nila ina nga Passover lamb o kon ang ginatawag naton nga young lamb. Sacrifice sa ginatawag naton nga talos ina sa ginatawag nga family's firstborn as a type of a person and work of Jesus Christ. So ano ang bot silingon sini? In connection niya sang aton nga pagkilala kung sino si Kristo Jesus, kag kun nga ang iya dugo sang iya pagkapatay sa cross nangin simbolo nga ang tanan nga mga sala ginpatawad man. Ginatawag naton ini nga a type is a divinely ordained correspondence between a person, event, or institution and its antitype or fulfillment. So, bot silingon, ang ginatawag naton nga divinely ordained sa daan nga katipan between sa ginatawag nga person, event, or institution. Sa New Testament, ginatawag ina nga the fulfillment o kon ang katumanan sang tanan nga gin-prophesize sa mga tao nga ginahimo nila sang una nga ang pag-ihaw nila sang bataon nga kordero o kon sang bataon nga kanding nga ang iya sinadugo amo ang nagahugas simbolo nga ang tanan nga mga sala sang tao mapatawad kag ma-deliver sila sa ilang makasalanan. So diri sini emphasize naton nga si Jesus amo ang ginatawag nga fulfillment sang sina nga hilikoton sang tinion nga si Kristo Jesus ginpatay o kon ginlansang sa cross sa pagkuha kag bisan pa sa pagpatawad man sa aton mga sala. Biblically, ang ini nga hilikoton kung aton lang tawon ginto man ini tanan ni Kristo. Amo na nga sa kada tuig tanan kita naga sa ulog sang ginatawag naton nga sakripisyo o kung sang Semana Santa nga ginhimo sa aton Ginoo agod nga ang aton man tanan nga mga sala diri sa kalibutan mapatawad kag paagi sa kay Kristo Jesus. Ining aton kahintangan kag ang aton nga sitwasyon sa atubang sang Dios mabaton kita tanan paagi sa iya dugo nga ginpasagahay dito sa cross ng Calvary. Ang New Testament right at the beginning of Jesus ministry kung inyo talupang doon ini sa tanaw naton sang pag-umpisa sang hilikoton o kung sang ministry ni Jesus Christ. Una-una nga nag-prophesize kag nag-announce ni sang iya nga ministry amo si John the Baptist o kung si Juan Bautista. Nga nag-announce siya ang hambalya that Jesus was the Lamb of God who takes away the sin of the world. Nabasa natin ina sa John chapter 1 verse 29. Kag furthermore si San Pablo nagsulat man sini
Kag ang iya hambal, Christ our Passover was sacrificed for us. Kag mabasa naton ina ang ginahambal ni San Pablo sa 1 Corinthians chapter 5 verse 7. And finally, si Pedro o kon si Peter naghambal man kag nag-identify nga ang hambal niya Jesus as the Lamb without blemish and without spot. 1 Peter chapter 1 verse 19. All this gin pamatud-an kag gin describe ini sa New Testament bilang pamatuod nga amuni ang kahulugan sa ginatawag nga Passover Lamb. So mga utod kag mga abyan, lantaw naton balakon magsibo ang ining ginatawag naton nga Passover Lamb sa ginhimo man ni Kristo Jesus hasta nga napatay siya dito sa cross. Ang ginatawag naton nga Passover Lamb may pito ini ka kahulugan. Na gusto nato na karon iangot kung bala nangin sibo ini sa pagtuon sa daan nga katipan kag diri man mismo sa bag-o nga katipan. Una, ang ginatawag naton nga the Passover Lamb had to be without blemish. Amo na ang ginahambal naton kay ina nga ang pag-ihaw nila o kung ang panghalad nila sang bataon nga kordero o kung sang bataon nga kanding dapat wala siya sang depekto. Dapat ano siya ning matambok kag wala siya sang samad sa iyang lawas. Amo na ang ginahambal diri. Ikaduha, male o kon lalaki nga kordero o kon kanding. Kag ang ikatatlo, young o kon bataon nga klase sang kordero o kon sang ginatawag naton nga kanding. Kag ang ikaapat, it had to be examined. Amo ni ang ginhimo nila nga antes sila maghalad sang sapat sang una gina-examine gina nila 4 days from the selection to the sacrifice. Apat kadlaw antes nga i-sacrifice ina nga klase sang sapat. Kag ang ikalima, it had to be slain in public. Ang ila sina pag-ihaw o kung ang ila paghalad sa publiko nga makit-an sang tanan kag masaksihan sang tanan. Kag ang ikaanom, none of its bones were to be broken. Ano ang pagsilong sina? Nga ang iya nga mga tulan were to be broken. Kag ang ikapito, kag katapusan, ang hambalya, its blood on Israelites' doorpost was a sign that God should pass over and not destroy that family's firstborn. So, buot silingon, may pito dire ka mga butang matun-an naton kag maangot naton ini kung bala mangin insakto o kung mangin sibo man ini sa eksperyensya kag sa ginhimo ni Kristo Jesus sang siya gin patay para sa tanan nga makatawhan sa sini nga kalibutan. In each particular, silang dire, Jesus was the fulfillment of this divinely ordained
nga ginhambal naton kaina diri sa daan nga Katipan. So lang taon ta kag iangot naton ini sa ginhambal naton may 7 ka mga butang. Jesus sang ano man siya sang ginpatay siya, una-una kaina ginhambal naton na una dito without blemish. So lang taon ta si Jesus. Si Jesus ginakonsiderar ka ginakabig nga siya sinless and perfect. Sabot silingon si Kristo Jesus nagsibo siya sa ginhambal dito sa daan nga Katipan without blemish. Bot silingon wala sing sala kag dapat perfect. Ang isa katawo nga amo ni siya ang magakuha sang tanan nga sala diri sa kalibutan. In his human kag ang iyaman nga pagka-Dios. Bot silingon in human and divine nakita ina sa pagkatao sang aton Ginoo. Ikaduha, dito kaina siling naton male o kung lalaki. Di si Kristo Jesus ano ha? Kundi lalaki man. Oh. Subot silingon mga utod, nagsibo ini tanan sa ginhimo kag sa eksperyensya ni Kristo Jesus kung aton lang tawon sa daan nga Katipan. Kag ay katatlo, gintawag naton kay ina nga yang dire si Kristo Jesus somewhat young when he was slain. Pila lang edad ni Kristo sang ginano siya sa cross. Ang iya nga ministry is 33 years old. Sang time nga amo na ang ginhimo sa iya. Kag ang number 4, silang naton to kaina gin-examine dire si Kristo Jesus, he lived sang ginatawag naton meticulously examined life. Now, amo na ang isa sang nagsibo gid sa ginhambal sa daan nga Katipan. Nga grabe ka ano ang pag-examine sang kabuhi ni Kristo Jesus. Nga amo ni diri nga termino meticulously examine life. So, otod mga abyan nagsibo ini tanan. Kag ang number 5, he died publicly. And despite the brutality of his death. Napatay si Kristo sa publiko nga nakita sang tanan. Kag masiling naton nga tama kabrutal ang paghimo sini sa iya. Kag ang number 6, none of his bones were broken. So grabe no, nagsanto ini tanan kag nagsibo ini sa mga description nga gintun-an naton sa daan nga Katipan. Kag ang katapusan finally number 7, Jesus blood is the sign of Jesus death. Kag amo nin silang dire, through Jesus death we are saved from becoming judgment. Okay? So tanan nga ginhimo ni Kristo Jesus paagi sa iya nga dugo kag bisan pa sa iya kamatayon, amo ni siya ang nagluwas sa tanan nga mga katawhan sa ilang mga sala. And even sa ginatawag naton the coming judgment sang sini nga kalibutan sa ulihi nga mga inadlaw. And finally, with respect sang sining tanan nga ginhambal naton, masiling naton nga Jesus fulfilled the divinely ordained prophetic picture sang Old Testament kag subong man nga naging sibo kag nagsanto man ini sa ginhimo niya nga gin-describe man mismo diri sa New Testament. So bot silingon mga abyan sa kabilugan nga naga
sa ulog kita sini agud maintindihan naton kun nga nga may amo ina sang una sa daan nga katipan nga nagahalad sila sang sapat, simbolo nga nagkuha sang tanan nga mga sala. Amo man na ang ginhimo sa aton Ginoo kun nga ang ginula kagin pasagahay man niya nga dugo, agud nga ang tanan nga mga sala diri sa kalibutan, sang tanan nga katawan sa kalibutan mapatawad man. So kabay pa nga masabat ina ang aton mga pamangkot nga ang dapat gid kita magtuo kag magbaton sa kay Kristo nga aton manluluwas sa Ginoo, kay siya lang gid amo man ang sarang makasabat sina kag makahimo sina agud nga aton man mga sala makuha kag mapanas kag mapatawad ini tanan bangod kay siya amo ang nagpakisagay sa inya dugo didto sa cross. So sa sini nga Semana Santa kabay pa nga maintindihan naton ina, He is our Passover Lamb, sang aton nga pagkilala kun nga ang nagatuo kag nagabaton kita sa iya bilang Ginoo naton kag personal naton nga manluluwas. Kag sa pagdumdum naton nga ang ining pagsaulog naton sa Semana Santa may dako nga kahulugan para gid sa aton tanan. So sa liwat, mayong aga kag salamat gid sa Ginoo sa inyo tanan.